po sa ating mga taga-FB Live. Yan, tayo patuloy na umawit. Sumabay tayo sa awitin. Awitin na para sa Diyos. Sabi nga, walang makakahadlang sa atin sa pagpupuri. Hallelujah! May gagawin! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na May gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na May gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw Isa na pa. ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, Declare natin may ito, gagawin ng hallelujah. Diyos sa buhay mo. May gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda puso't siya ay papurihan, siya ay sambahin, siya ay may gagawin. Dahil may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ramdam niyo ba yun? May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa Mahayag, mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. ihanda puso't siya ay papurihan, siya ay sambahin, siya ay Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo pagsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo pagsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Buhay ko, sa buhay natin lahat. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa May araw gagawin na ng ito. Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda puso't siya ay papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya ay papurihan, siya ay iyong sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw, Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. claim it. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang
Hallelujah. Hindi ko ay narinig. Praise God. So, ano ibig sabihin nito? Number 1, the loving character of God. Deuteronomy chapter 4, verse 37. Deuteronomy chapter 4, verse 37, and because He, Yahweh, loved your fathers. So, sinabi doon, because He loved your fathers and choose their offspring. Sino yung offspring? Yun yung generation na kausap ng Diyos. The second generation. Now, ang sabi dito, after them and brought you out of Egypt with His own presence by His great power, God is present from the start of Exodus until the time they conquer the Canaan or the promised land. The biggest question is this, the big why. Why God personally accompany, lead Israel? Number 1 reason, because God loves them. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos kasama mo. Ang Diyos kasama ko. Ang Diyos kasama nating lahat. Bakit? Sapagkat mahal niya tayo. Amen. Kaya lungkot na lungkot ako pag nababasa ko. Sabi nga yung mga hugot ng kabataan, Christian and unbelievers. They are longing for love. But I tell you, kahit makita nila yung kanilang magiging partner, kahit mapangasawa nila at magkaroon sila ng pamilya, only one love can fill these desires of men. And that is the love of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yun lang ang makapupuno sa tao. Hallelujah. Yun lang. Kasi kahit sabihin natin, no, walang masama ito, no, sa lalaki at babae, isipin ng isa, ano ba gusto mo? Ano ba dapat kong gawin? Kahit anong gawin mo, kung minsan yung iniisip ng partner, yun ang gusto niyang gawin mo, pero hindi mo ginawa. Pero hindi mo ginawa dahil hindi mo alam, o kaya hindi mo naman ginagawa. But I tell you, the reason why people are asking too much, because they need more, and only God can fill that space. Hallelujah. Kaya nga isipin nyo, maghanap kayo ng bansa na katulad ng kay Yahweh. Sinamahan ng Diyos ang Israel personally. Hallelujah. Praise God. Susunod. No? The next part. Another. Deuteronomy 7:7. Ano sabi dito? It was not because of you, because of your numbers. Hindi dahil marami kayo. Hindi dahil sikat kayo. Kaya ko kayo pinili. Hello? Kaya ko kayo pinili, hindi dahil sa marami kayo. Hindi ko kayo pinili dahil sikat kayo. But the Bible said, kayo pa nga ang pinaka-konti. So this kind of love that God gave to Israel is unconditional. Sabihin mo nga sa sarili mo, unconditional. Sabi nga ng isang essay, I love you because. But that is not the love that God is giving to us. His love is unconditional. Isang araw ba naman na itinuon ng Diyos ang paningin niya sa iyo personally? Tiningnan ka ni Lord, and on that day, He gazed at you. Hindi ka pa nga kinikreate. He already loves you. Amen? So, kung ikaw ay napangasawa mo ang pinakamagandang babae sa buong mundo, will you be lucky? Will you be happy? O kung ikaw ay napangasawa mo ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo, will you be happy? Or mapangasawa mo ang President of the Philippines or the King of England. But take note, isipin mo, what if the God who creates heaven and earth loves you?
Ano isipin mo kung ang nagmamahal sa iyo ay ang lumikha ng langit at lupa? Ano iisipin mo kung ikaw ay minahal ng Diyos ng mga Pilipino? Amen? Di ba magiging proud ka? Ito lang sasabihin ko sa iyo. Man can love one soul at a time. Because he is limited. Man yan eh. But, sabi nga, with God, all things are possible. He can love us with the same intense level. Yung pag-ibig niya kay Ate Cherry will be the same level kahit sa ibang tao. Kaya hindi ka pwedeng magselos. Lord, bakit ba si Longlong mas mahal mo? No? And not necessarily. Ang totoo, we have the same level. Why? Number one, He gave His own life for our salvation. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. He sacrificed for you and for me, and on the cross, He thinks for your future. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Another thing, verse 8, the loving character of God, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeem you. No? And redeem you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Pinakita lang niya, the problem of one person, kung si Brother Arbex ay naging slave, iba ho ang slave sa isang manggagawa. A worker can be paid, but the slave is owned by its master. A worker can go wherever he is after his work, but a slave is under the eyes of his master from the morning to the sundown. Nakuha nyo? From sunrise to the sundown. Ano ibig sabihin nito? Wala sa karapatan. At syempre, itong mga taong ito, hindi sila nag-i-exist sa mundo. They will be the lowest of the lowliest person in the world. No one will notice them. Walang makakakilala sa kanila. And yet, mga kapatid, the Lord looked at these slaves and He saved them. Katulad ng Israel na naging sila'y pinalaya ng Diyos. One problem is too much for a person, and it will be difficult for somebody in power to save that person. But imagine one nation under slavery. No man can save them except God. Amen? And what makes this God save Israel personally? Siyempre, the answer is love. Ulitin ko, pag-ibig ang dahilan. Kaya the Lord loves you and He is keeping an oath. With that kind of love, merong pangako. Amen? Palapakan natin ang Panginoon for that particular. Talagang binigyan niya tayo ng pansin. Talagang binigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa na maranasan natin to. But the problem is, when your focus is on something or somebody or someone, hindi mo talaga mapapansin ang bagay na yan. Deuteronomy chapter 10, verse 15. Nakikita niyo yung mga words of Deuteronomy? So sabi dito, Deuteronomy chapter 10, verse 15. Hallelujah. Yet the Lord set His heart in love on your fathers and chose their offspring after them. You above all peoples as you are this day. Thus God loves everybody. John 3:16, for God so loved the world. But never forget,
what distinguishes the love of God to you and me and to the world. Mga kapatid, ano pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos sa atin personally, that the one we are experiencing, to the world? At sabi ng John 3:16, for God so loved the world. So God loves everybody in the world. Ano ang distinction niyan, mga kapatid? Hallelujah. When you accepted that kind of love, then you gave God the opportunity to do everything in His power. To do all things He planned. To do all the good things He can think in your very life. Sabi nga ng Panginoon, the world is mine. Akin ang mundo, pero itatangi kita. Hello? Itatangi kita, sabi ng Panginoon. Ang ulan ay bumubuhos sa masama at mabuti, pero itatangi kita. You will be special to me. Kaya nga mga kapatid, yes, it is true that God loves all the people in the world. Kaya nga sabi din ng isang sa scripture, many are called. All are called. But few are chosen. Mga kapatid, never forget, God chose us. Pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Amen? Hindi ka panakip butas. Panakip butas ang istorya natin, pero the treatment that God gave us is the same treatment He gave to Israel. Hallelujah. Sipin niyo yan, naghahanap pa kayo ng pag-ibig. Ngayong araw na to, maraming malungkot. Itong araw na to, marami ang nai-stress. No? Kapatid, hindi mo ba ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa atin? And lastly, Deuteronomy chapter 23 verse 5, never God will curse His love. Never God will curse His love. But the Lord your God would not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loves you. Amen. So yung request ni Balaam, isumpa ang Israel, hindi ginawa ni God because he loved God. Instead of curse, God gave them His blessing. Amen po ba? Hello. Pastor, bakit yung iba? Parang may curse. Kapatid, tingnan mo ang bunga ng kasalanan. Kapatid, ito lang sasabihin ko sa inyo. Yung birth pain, tama ba? Birth pain? Birth pang. Yung matinding sakit ng paghilab ng tiyan na manganganak is the consequence of sin. Tama ba? Is it a curse? Charlotte, yung matinding sakit ng pagnganganak na naglalagay sa iyo sa bingit ng kamatayan, is that a curse? Yes. Ate Che, is that a curse? Yes, but I tell you, when you succeeded, you overcome, that curse become the channel of blessing. Amen? We are experiencing the curse of sin, but God can turn its end into a blessing. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nakakalimutan ng nanay ang hirap kapag nakita niya na ang kanyang baby. Hallelujah. Grabe, no? Ewan ko na lang kung meron dito ng anak, naghihirap pagkatas makita yung anak, umayaw. No? Si Tito Vic and Joey lang naman nagsabi, nang isilang ka sa buong mundong ito, laking asar ng magulang mo. Sila lang yun, joke lang yun. But you cannot measure the joy, the happiness
of all parents when they see their baby. No? Kaya alam niyo mga kapatid, kahit ako, pumasok sa isip ko nung mga anak ng asawa ko, iniisip ko, kaninong ilong ang makukuha? Anong picture ko ang makukuha? Sana pag babae, wag ilong makuha. No? So sana makuha, no? Yung mga bagay na yon, no? Nga nakuha, but God turned it into blessing. Amen? Nakuha yon sapagkat kung anong silbi naman ng ilong na yon, bumagay naman siya sa kabuuan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang love tayo ni Lord. Hallelujah. Praise God. Noong maliit si Shally, hinahamon ako ng estudyante ko, Sir, pagandaan ng baby. Hindi ko dinala si Shally. Hinahamon ako ng estudyante ko noon Sir, pagandahan ng baby. Kasi estudyante ko may anak na. Hindi ko dinala si Shally. Iba kasi itsura ni Shally ng baby. Natutuwa ako na mga anak ko, hindi cute ng baby, maliban kay Janjan. Praise God. So, nagugulat na lang yung mga tao pag nakita nila paglaki. Yan ba yung anak mo noon? Yan ba yung daladala mo? Yan ba yung kalbo? Yan ba yung manipis ang buhok? Yan ba yung pango? Yes. No? So, praise God. So, mga kapatid, mabuti na lang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ayon sa physical. Minsan ang tao nakatingin sa physical, but I tell you, there is more than the person. There is more than beauty, and that is the character. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Now, so, Deuteronomy is all about the love. Kaya nga ngayon, pinag-uusapan natin the Covenant of Love series. At unang-una dyan, ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Now, let's check this. Verse 1, Deuteronomy chapter 6, verse 1. Ito ang huwag niyo nga kalimutan. Now, this is the commandment, the statutes, and the rules that the Lord your God commanded me to teach you. So yan ang sinabi ni Lord at sinabi naman ni Moses sa Israel. Naririto, ito ang mga utos, pamantayan na dapat yung sundin na tinuro sa akin, na sinabi sa akin ni Yahweh. At sinatunuturo ko naman sa inyo. Mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, this is, verse 1 is the product of God's revelation. Alam niyo na sinimulan natin ang daily devotion. Alam niyo bakit? Pastor, bakit ka ba nagpa-daily devotion? Mga kapatid, most of the time, kapag nasa tabi tayo, nasa harap tayo ng Diyos, when we are paying attention to His Word, we are blessed. No? Ang problema, yung Word, habang tayo ay nagtatravel sa road of success, what sparked the success, yung nagpasimuno ng tagumpay natin, yun yung nawawala along the way. Hello. Simula ka, pinag-pray mo, nagka-business ka, pinagpala yung business mo. Sumobra naman ang pagpapala. Hindi na ba sobra pagpapala? Very excited ka. Naging known ka, nakilala ka. Pag pinag-usapan na sa produkto, pangalan mo. Pagdating ng oras, dito tayo nawawala. Ando ng success, pero nawawala yung word. Hello? Nawawala yung salita ng Diyos. That is the reason why Israel wandered for 40 years. They miss the word. They failed to believe in God. Akala mo masusustain mo ang success mo? No. Sabi nga ng Biblia, you can do all things through Christ. Kaya lang kapag medyo lumakas ka na, dinidespise mo na, hindi mo na pinapansin. Kaya sabi dito,
Ang sabi dito, ang ganda ng start mo eh. Ang ganda ng simula mo. Because God inspired you. God motivated you. Alam mo sa puso mo, andyan si Lord, but no. Ang sabi ni Lord, eto, that you may do them in the land to which you are going over to possess it. Na pagpapunta ka na doon sa lupa na yon, sundin mo ito. Amen? Sundin mo. Sundin mo. Sundan mo ang salitang ito. Pag nandun ka na sa lupang pangako. Amen? Kaya tuloy kuminsan, busy ka na, wala ka ng time. Aminin na natin, mga kapatid, marirealize mo na, malayo ka na. The strength of success is God. Para yung building, ang tunay na strength niyan ay nasa foundation. And that foundation is God. Kaya bumabaksak ang ating ibang pangarap sapagkat iniiwan natin ang Diyos. Kaya sabi nga, may mga taong successful pero longing sa family. But I tell you, success is more evident true when there is God, when there is a family. Nakuha nyo? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pwedeng iwan ang pamilya mo. Amen? God loves you. You are the recipient of that love, and you must share that love, and the first person that must receive that love is your family. The first people who must receive that you got from the Lord is your own family. Ito sabi dito, that you may fear the Lord your God, you. And then sinabi niya dito, and your son, and your son's son. Pastor, ba't walang nanay? Kapatid, kasama yan, the family. Huwag niyong iiwan ang inyong pamilya for the sake of the ministry. Wala sinabi si Lord, talikuran niyo ang inyong pamilya. Ang sinabi lang niya, do not love your family above God. Mahalin mo si Lord as number one. Pero huwag mong gagawing number one ang iyong pamilya. Amen? Still, love them the way God loves us. Ang sabi dito, by keeping all His statutes and His commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Para humaba ang buhay mo. We are not talking about days and years. We are talking about a life who is productive. Tama ba? Yung meron kang paggising mo, may joy ka. Yung paggising mo, may values ka, may value ka. Hello? Ang problema lang, ang value mo ay napapansin lang ng tao when you are completely gone. Parang gano'n na nangyayari, but I tell you, brothers and sisters, sa pagkakataong ito, palagaan mo ang pamilya mo every day, every minute, every hour. Huwag mo isipin na tomorrow you still have time. We have no idea. Do not expect tomorrow it might not come for you or for other people. Kausap mo lang ngayon, maya-maya kinuha na ni Lord. Brothers and sisters, tinuruan tayo ni Lord, ituro nyo ang kanyang kautusan na natutunan mo kay Yahweh. Ang natutunan ni Moses ay tinuro niya sa Israel. And then, ang mga Israelita, ituro nyo ito sa inyong pamilya. Amen? So, di ba tama? Why? Because that is part of success. Mga kapatid, that is part of success. Si Job. Hindi ko sinasabi si Job. Maybe Job is a good father. But his family did not appreciate that.
Kahit ano pang pag-ibig ang ibigay ng Ama, kung hindi na-appreciate ng family, that is the biggest problem. Minsan pa, mas gusto ko pa na mga anak ko lumaki sa hirap kesa lumaki sa pagwawaldas. Itatapon ng pera dahil hindi nila naranasang mawala. Itatapon ng pagkain kasi hindi nila naranasang kapusin. Amen? You will have the possession or ownership. Kaya pagdating niya, sabi niya, pag kayo, kukunin nyo na yung lupain, binigay ko sa inyo. Pagkokolektahin nyo na yung blessing na pinangako ko sa inyo. Gawin nyo ito. Gawin nyo ito. Sundin nyo ang aking mga utos. Pagdating doon. Amen? Hello. At ano nangyari? When you do this, you will have possession or ownership. Kaya nga napunta sa Israel ang promised land. Amen? Na-enjoy nila yon. At hindi lang nila enjoy na sabi nga tinanggap nila yung bunga ng lugar na yon. Hallelujah. Kaya sabi nga natin, that is long life. Hindi yung long life, pagising sa umaga, aray ko, sakit ng gout ko, sakit ng rayuma ko, sakit ng ulo ko, sakit ng tuhod ko. Hindi long life yon. Gets nyo? Hindi yung puno ka ng sakit, hindi yan ang long life na tinutukoy. Long life, you enjoy it to its fullest. You enjoy the victory. You enjoy the success and you enjoy the family. The benefits of obedience. Ang benepisyo ng pagsunod. So talagang gusto ni Lord mag-stay kayo diyan ng matagal. Gusto niya ma-enjoy nyo ang kanyang pangako. Alam natin yon. So bago pa sila binigyan na sila ng instruction. At kapag hindi nyo sinunod yan, what happened to the people na tumira dyan before you? Kaya sila pinaalis because of sin. Now, if you committed sin, committing sin means disobedience of His word, yan ang magpamakan ninyo. Sabi dito, hear, therefore. Sabi dito, O Israel, and be careful to do them. Hear. Kaya ho, dalawa ang tenga. Kaya dalawa ang mata. Ewan ko bakit dalawa ang ilong. Dalawa ba ang butas? Pero iisa ang bibig. Iisa ang dila. So then, that when we look, we see them clearly. So that when we listen clearly. Gets nyo? Kaya binigyan ng isang dila, bibig, so that first, listen muna. Kaya kapatid, hear, O Israel, be careful. Sundin mo. Pakinggan mo. Kaya araw-araw, we have our daily devotion. Sit with God, 1 hour a day. Kung di mo kaya sabi nga natin, bakit mo na nakawin yung 1 hour? 24 hours, the 10% of 24 hours is 2 hours. Kulang ka pa ng isa. Mga kapatid, ang sabi ng Bible sa Malakay, chapter 3, magnanakaw tayo. Pag di natin binigay what belongs to God. You need time because you need to listen to God's instruction. Kaya pag meron tayong devotion, may nagsabi sa akin, Pastor, di ako pwede makasabay. Bakit? Kasi tulog pa kami niyan. Kapatid, kung hindi ka pwede sa oras na yan, mag-set aside ka na ibang oras na convenient ka. Kung ikaw ay tulog, kung yan ay madaling araw sa inyo, nasa ibang bansa, pakinggan mo siya sa oras na convenient ka. But be sure, when you sit down and watch those devotion, you sit attentively. You listen intentionally with your heart. Amen? Umupo ka. Bakit ka umupo? Para makirinig.
Hindi lahat ng naririnig nyo, yun ang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Narinig mo na yung salitang yan, pero may bubulong pa sa'yo. And that is the Rhema. Ang nagpipreach ay si Brother Jojo. Maririnig mo, boses si Brother Jojo, but along the way, the Holy Spirit will speak. Kaya nung orsa yon, narinig mo na yung old preaching, at the same time, you hear a fresh revelation. Amen? Kapatid, do it. Do it. Sabi nung isang kapatiran natin na nai-stress, may nagsabi sa niya, kung Catholic ka, magrosaryo ka. No. There is the most effective way. And what is that effective way? To sit in the presence of God. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Tama ba? So, kaya nga pagkatapos, nakaapa ka na. Oh now, ano susundin mo? Ano gagawin mo? Sumupo ka uli sa Lord daily. Lord, natapos kami, ang dami naming sales, ang dami kong blessing, ang daming umorder sa akin. So upo ka uli. Ituturo ko sa iyo. Tuturuan kita. Daily. Daily. Wag na wag mo. Ipananakaw yung moment na yan with God. Kahit 10 beses yung panoorin at pakinggan ng day 1 devotion, still new revelation will come out. Kahit 10 times mo pakinggan ang devotion number 3, still revelation is coming out. Why? Because these words are alive. These words are powerful. 15 anak mo, 15 ang problema mo. No, the Bible said that children are blessing. Children are gift. Mga kapatid, ang sarap na mula sa pamilya mo, katulad ni Job, sa last part ng kanyang buhay, na nagkaroon siya ng magagandang anak. Mas maganda sa nawala sa kanya. This is what we mean by being multiplied. That they become great. That they will become successful. Amen? As the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land of what? Flowing with milk and honey. Productive yan pupuntahan nyo. Sinuin ko, luunlad kayo. Amen? Hallelujah. Praise God. That is the benefit of obedience. Hear me. Keep them. Do them. And you will, sabi nga, it may go well with you. Everything will be amazing. Every day will be great. And you will enjoy the blessing of multiplication. Kaya nga, we are God's beloved. Mahal talaga tayo ni Lord and He prepared the best for us. Wala pang eternity, meron ng hinanda na maganda sa iyo. Mas maganda pa rin ang langit. Mas maganda pa rin sa piling ng Diyos. Pero sisiguraduhin niya kahit nagkakagulo ang mundo, maraming gutom, maraming mahirap, ipakikita ng Diyos that He can prosper you even though there is poverty. Kahit maraming naghihirap, pasasaganain niya kayo. We are God's beloved and He wants us to enjoy it for eternity. Kailan nag-start ang eternity mo? When you accepted the Lord. Nag-i-start na yan. Wala ka pa sa langit. Mabubuhay ka ng para nasa langit. Why? If you just follow His word, heaven will be your life. Amen? Sarap nun, di ba? Kaya nga in conclusion, sa ating pagtatapos, hallelujah, the words of God says, number 1, this word
must govern your life. This word must lead your life. Amen? Ano yung lead? Nauna. Guide mo. Govern, manage your life through the words of God. Manage your business through the words of God. And then number 3, observe in full obedience. Siyempre, hindi mo mai-enjoy ang blessing unless you have completed the standard of obedience. Amen? Mahirap bang sundin ang kalooban ng Diyos? Hindi. Madali. Why? Because God is helping us to do it. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, in Ephesians chapter 3, verse 10, we talk about the love. Grabe. Ang ganda ng preparation ni Lord sa buhay natin. Not here on earth, but also in heaven. Why God chose you? Why God called you? Because He loves you. Tama ba? Mahal tayo ni Lord. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Ang sabi ni Ephesians chapter 3 verse 10, upang sa pamagitan ng iglesia ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. What you have seen, what you have heard, what you have understand, hindi yan nakuha ng anghel. Hindi yan nakuha ng mga heavenly bodies. And even not the devil was allowed to share and speak the words of truth. Amen. But God, because of His love, allow us to know the best of God, the best from God. You will never be broken-hearted because we have our greatest healer. Yes, Jesus, I need to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You carry me till the end of time. Heavenly Father, you have given your word. Binigay mo ang iyong pangako, ang iyong salita. And thank you, Lord, for giving us the wisdom to deliver your word daily. Because you want us, Lord, to be victorious, to be successful every day. Hallelujah. We thank you, Lord, for your words, who is powerful. Lord, you will succeed. Your word will succeed. Hallelujah. And your love will succeed, oh God. That is the content of your love. Your love is full of correction. Your love is full of compassion. Your love is full, oh God, of faithfulness that give us the assurance to make it until the end. So thank you, Father. I pray, Lord, na nakita ng bawat isa ang pag-ibig na binibigay mo sa lahat. Isang pag-ibig na hindi matatagpuan sa mundong ito, kundi sa iyo lamang. Isang pag-ibig na puno ng sakripisyo, puno ng pagmamahal, at hindi kami. So we thank you, Father, and we pray, Lord, that we enjoy your love and faithfulness daily in our prayer time, quiet time, and devotion time.
So thank you, Father. Bless those who diligently seek you, and bless those people who loves you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen.